Binibigay daw yan ng mga doktor, karamihan sa yung talagang unbearable pain, mga terminal patients. Ayan. So, ano kayang pain yung kailangan talaga ng fentanyl? Diba? So, siguro yung talagang hindi ka na makagalaw, hindi ka makatayo kung wala kang fentanyl. Ganun siguro yun. Nasakit. Yung cocaine naman, hindi yun para sa sakit. Yun ang kaibahan nila. Ang fentanyl kasi gamot. Yung cocaine, ano yan? Yung cocaine, hindi ako nag-cocaine ha, ever ha. Di talaga ako nag-drugs ever. So, eto nababasa ko lang. Yung cocaine, hindi po yan gamot. Yan po ang drug of choice ng mayayaman. Kasi hindi daw masyadong malakas ang hangover, di kagaya ng shabu, di ba? Ang shabu kasi artificial yun eh. Yung cocaine daw ay organic daw yan, na pampasabog ng ano mo ba, ng brains mo ba? Yan. Hey man, yan. Ay man, ganyan. So, yun po ang kaibahan. Ang cocaine ay hindi po gamot. Yan po ay illegal drugs. Yan. Ang fentanyl ay legal drug. Yan. Koma na? O sige, ano pa? Mag-isip ka pa kung ano pang kaibahan yan. Tsaka yung cocaine, ang resulta niyan, ganito. With apologies ha, dun sa mga Tourette syndrome ha, with apologies sa mga PWD ha, ito naman ay factual lamang. Ang mga nagko-cocaine, meron silang cocaine jaw. Yan, di ba? Nagkaganito. Pag nagsasalita sila, gano'n. Kahit hindi sila sasalita, gano'n sila. Yan din ang kaibahan. Pag-isip pa kayo, anong kaibahan? People's Initiative na may bay. Ito pong starter change na magbabayad pala ng tigba 100, kaya 2K. Hindi ko alam kung magkano talaga, pero may bayad daw para papirma sa mga barangay. Parang napaka naman ito, napaka-gaspang naman ng mga ito. This is a very crude way of doing things. I'm very disappointed. Kasi, di ba? Dapat People's Initiative, garapalan na ito Politicians Initiative. Diba to? Tsaka hindi naman sa atin sinasabi kung ano talaga yung i-amend nila. Di ba? Kahit isa lang. Sabihin nyo lang, aling economic provision doon ang gusto nyong i-amend. Sige, yun lang, isa. Dapat People's Initiative nakalagay na kung ano yung i-amend, di ba? Bakit puro lang pirma? Walang sinasabi kung ano ang i-amend. Ngayon, abay kung more than one na i-amend mo, abay hindi na yan People's Initiative. Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, revision na yan. At bawal yan sa konstitusyon ng People's Initiative. Para lang sa amendment, di ba? Hindi ko talaga makalimutan yung amendment number 6 ni Ferdinand Marcos, yung martial law, yung dictator natin. Doon niya ginawa lahat sa amendment number 6. Siya lang din at sila lang din ang gumawa. Naglagay sila ng amendment number 6 doon sa constitution na ang constitutional dictator, tawag nila kasi constitutional kasi ayon daw sa constitution, pwede siyang magdiktador. Namin doon, number 6 sa constitution, na pwedeng si Ferdinand Marcos lang, Sr., kahit siya lang, pwede siyang gumawa ng mga batas. Yun po yung mga presidential decree ni Ferdinand E. Marcos Sr.
Malay ba natin kung ito din yung constitutional amendment na gusto nitong mga politikong ito? Malay ba natin, wala naman silang sinasabi. Sabi nila, economic provisions, alin doon? Alin dyan? Rami pong problemang ating bansa at mga kababayan. Kaya nga, nangingibang bayan na lang po para po mapakain ng pamilya, paaral mga bata. Grabe. Kung hindi dahil sa mga OFW natin na nagpapadala sa kanilang pamilya at tumutulong sa ating ekonomiya ng mga mahigit 2 bilyong dolyares taon-taon, ilubog na po itong pinakamamahal nating bayan. Kaya naman po, itong sinasabi nilang People's Initiative, napaka-wrong timing naman Sa dami naman ang laki ng utang, 14 trillion. May confidential fund pa siya na 2.6 billion kahit ang laki-laki na ng utang natin. Sa survey, kalahati daw ng Pilipino, sinasabi ng mga kababayan natin na sila ay mahirap. Mahigit sa 2 milyon, malapit sa 3 milyon, nagsasabi sa mga kababayan natin na sila ay nagugutom. Tapos gagastos sila. Yan, mga congressman natin, gagastos sila nasa budget na pinasok nila dyan, insertion sa budget, na nagulat daw si Senator Angara, 14 billion para sa People's Initiative na yan, biglang nagka 14 billion. Ano yun? Ilang ano yan, sakong bigas sa 14 billion? Maibibigay mo sa mga nagugutom? Halos mamalimos na lang sa kalye. Tingnan niyo mga survey ngayon. Sinasabi ng mga bata, meaning bata sa akin ay below 50 nagdadalawang jobs na sila. 2 trabaho para lang masustento nila ng tama ang kanilang mga pamilya. Bagsak na katawan nun. Pagdating sa pila pa sa traffic 2 oras. Traffic pa sa bus 2 oras. Makakarating sa bahay after 4. Ito din yung gusto kong ipaintindi sa lahat. Panoorin natin ang sinabi ni Senator Amy. Hindi ako nagagalit sa kanya. Wala namang galit doon. Hindi namang personal. Wala namang gano'n. Wala namang kinalaman sa pamilya, galit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Ngayon, kung sino yung pasigunod dyan, hindi ko na alam. Pero lahat, tinutulong siya. Kung gagawin natin sa testimony ni Mr. Oñate, hindi naman ako nagsabi nun. Sino nagsabi nun? Yan ang problema. Kung sino nakakasira sa administrasyon na Marcos, syempre, kailangan ibasto ko. Yun naman ang gusto ko lang mangyari. Ayoko naman makipag-away. Kailangan naman ninyo, kung tagal-tagal na, hindi naman ako pala away. Hindi rin ako bastos magsalita. Pero pag inunahan ninyo ako, hindi rin ako siguro. 100% mga Lods, agree talaga ako kay Senator Amy. 'Di ba? Ang issue kasi dito is sinisira ni Romualdez ang tiwala ng taong bayan, 'di ba, sa Marcos administration. 'Di ba? Pansinin mo ngayon, nagkakanda gulo-gulo na. 'Di ba? Kasi may mga gustong gawin si Romualdez, may mga ginagawa siyang hakbang na nakakasira talaga, no, sa mga Marcos. Like ganyan, may bayaran, 'di ba? Yung People's Initiative ng mood ng pera. Tama ba 'yan? Okay ba 'yan? 'Di ba? And kalat na all over the news na ang may pakana si Speaker Romualdez. 'Di ba? Even mga congressman huling-huli. 'Di ba? Gets mo talaga na ang source at ang pakana niyan si Romualdez, si Speaker Romualdez. Okay lang 'yun sa inyo? 'Di ba?
talamak ang bayaran. Yung iba nga, pumirma, hindi nila alam. Akala nila, ayuda. Yun pala, charter change na pala. Grabe ba yung kayod natin, di ba? Para manalo lang si PBBM at saka si VP Inday Sara. Halos si President BBM na nga lang yung, di ba, kinakampanya natin at the time para manalo lang eh. Tapos papasok sa eksena si Speaker Romualdez. Sino ba siya? Hindi naman natin siya binoto. Di ba? Kaya yung ibang loyalista, intindihin nyo. We support President BBM, pero we don't support Romualdez. Kasi sa pinaggagawa niya, sinisira niya ang ating presidente at ayaw namin yun. Ako kung papipiliin ako, tapusin ang termino ni President BBM. Walang matatanggal, tapusin, ayusin, pero huminto na yang si Speaker Romualdez. Kasi dahil naman sa kanya, nagkakanda gulo-gulo di ba? Yan kasi, di ba? Pag presidente ng Pilipinas, di ba, yung kagustuhan ng presidente ng Pilipinas ang masusunod. Hindi kagustuhan ng First Lady, hindi kagustuhan ni Romualdez. Kaya gets ko yung panggagalaiti ni Senator Amy. Yun na yun eh. Tapos yung ibang loyalista pa, hindi nila kinukundi na ang pinagagagawa ni Romualdez. Yung iba pa sinusuportan, yung iba pa pinapagtanggol pa. Hindi ba kayo natatakot sa pinagagagawa nyo? Di ba? Dahil sa pinagagagawa nyo, nasisira si President BBM.